Dam nga si Lilet ng sobrang pagkalungkot dahil nga nakita niya na hindi madali ang buhay niya doon sa kulungan. Palagi siyang pinag-iinitan ng Mayora sa loob. Lahat ng gagawin niya ay pinagtitripan siya ng Mayora, kung kaya't hindi ganun kadali, ngunit kailangan niyang tiisin at kailangan niyang makisama nang sa ganun ay hindi mapahamak ang kanyang buhay. Bukod pa roon, naramdaman din niya ang pag-iisa dahil nga rin ang kaibigan niyang si Court ay ipit sa sitwasyon. Hindi niya pwedeng gamitin itong si Court, hindi pwede na kumampi si Court at depensahan nga itong si Lilet. Lalo't itong si Court ay nagtatrabaho sa Keystone at ang Keystone ay nirepresent itong si Meredith at malaking kahihiyan naman sa kanyang pinagtatrabahuan, gayong ang kanyang sariling amo ay para na rin niyang kinakalaban dahil kumampi siya sa kabila. Kahit noon sinabi ni Court na hindi niya pwedeng iwanan sa ere itong si Lilet, ngunit wala siyang magagawa dahil pinapili siya sa dalawa, trabaho o si Lilet. Kaya naman itong si Lilet at ayaw naman niya makasagabal ay mas pinili na nga niya na lumayo na nga lang itong si Court dahil ayaw niya na siya ang maging dahilan kung bakit masisira si Court sa kanyang trabaho. Naman walang option itong si Lilet kundi tatagan ng kanyang sarili at handa siyang ipaglaban kahit mag-isa na lamang siya. Pwede naman siyang maging abogado sa kanyang sarili, ipagtatanggol niya ang kanyang sarili nang sa ganun ay lumitaw talaga ang totoo na wala talaga siyang kasalanan at napigbintingan lamang siya. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa naman itong si Court matapos kasi ang sumunod na araw at sa naging desisyon niya ay na-promote siya para maging senior ng kanilang office. Kaya naman tuwang-tuwa siya. Dito naman ay makakausap siya nitong si Era at sasabihin niya ay ipapamukha ni Era at sasabihan nga niya itong si Court na mabuti na lamang at naging tama ang kanyang desisyon na wag nang kumampi sa killer niyang kaibigan na ito nga si Lilet. Dahil kung hindi nangyari yon, maaring hindi niya makukuha kung ano ang nakuha niya ngayon. Kaya naman tama lamang ang kanyang desisyon na iwanan sa ere itong si Lilet. Subalit hindi natutuwa si Court sa mga sinasabi nitong si Era. Hindi naman niya gusto na mapahamak itong si Lilet at gustong-gusto nga niya itong tulungan. Kaya lamang ay naipit siya sa sitwasyon at mahal naman niya ang kanyang trabaho at hindi niya ito pwedeng iwanan na lamang ng basta-basta. Si Era ay hindi mapakali. Hindi siya titigil hanggat hindi mabigyan ng tamang hustisya ang kanyang ina. Sa pag-aakala nga niya na talagang si Lilet ang may kasalanan, ay gumagawa pa rin siya ng isang move kung saan mapapahamak nga itong si Lilet. Dahil sa tingin niya kasi ay hindi pa rin siya ganap na panalo kahit nakulong na itong si Lilet. Gusto niya kasi ito na magdusa at gusto niyang mapahamak talaga ang kanyang buhay. Dahil buhay umano ang nawala sa kanya, buhay ng kanyang mati, kung kaya buhay din ang gusto niyang sukli para kay Lilet. Ay makikita ni Attorney Renan ang naging balita sa telebisyon kung saan dito nga ay ibabalita na isang riot ang naganap sa loob ng kulungan at nabanggit nga ang pangalan nitong si Lilet kung saan isa sa naging casualty at natamaan nga ito ng saksak. Kung kaya't agad-agad ay tinanong ni Attorney Renan kung may kinalaman ba itong si Era sa pangyayari doon sa kulungan, lalo na't nagbanta ito na gusto nito na magbayad si Lilet ng buhay alang-alang sa kanyang inang si Meredith dahil doon lang siya sa tingin niya ay magiging panalo na siya. Miling lamang itong si Era na tela walang alam. Sinabi nito na wala siyang alam sa nangyari at naganap sa loob ng kulungan. Ngunit doon na nga nagsimula ng magduda itong si Attorney Renan dahil iba nga at napaka-dominante nitong si Era kaya hindi malayo na magagawa niya ang bagay na iyon dahil mahirap siyang payuhan. Naman nagbanta itong si Attorney Renan na sa oras na matuklasan niya na may kinalaman itong si Era ay hindi siya magdadalawang isip na umanib na nga dito kay Lilet instead na sa kanya.